At magandang araw po at maligayang bagong taon. Ako po ang Apo Atman at kasama ko sila kay Magbaya Agama. Dito po tayo, unang live natin ng taon sa bahay si Altara Manaybahilan. Although nandito tayo ngayon sa Templong Kanituhan ng Bagyang Agama na matatagpuan sa Barangay Francisco Misnara sa Nasa del Monte, Bulacan. Mainit ako. Ha? Mainit? O mainit siya. Sige, taka lang. Sige. So kung papansin ninyo, dito tayo sa ating Templong Kanituhan. So ito yung ating bagong shrine today. So pinaayos na natin siya sa tulong ng ating mga kapatid at mga estudyante at ng ating pamilya. At yung mga kalaya sa ibang bansa sa California, sa ating pangunguna ni Baay Ako Maagama ng Danville, Yoga and Wellness, ngayon ang Kapwa Wellness Center sa may San Ramon. So, kamusta ng mga kalaya, kasibol, o sino man kayo? Kung napapanood niyo po ang live na ito, paki-like po at paki-share na rin para marami pong magiging viewers. Although hindi naman tayo umaasa na magkakaroon ng viewers, no? Pero, kaya kami nag-live dahil gusto namin ipaabot ang mensahe ng Lumpiang Agama sa inyong lahat. At ano nga ba ang mga mensahe na ito, no? Bibigay tayo ng oracle para sa taong bayan. At simulan natin sa mga mensahe nagmumula kay Lakay Magbaya Agama. Pero ano nga po ba ang kahalagaan nito Lakay ng ating live session ngayon? So, ito, siyempre magbibigay tayo ng mga aral at ganoon din magbibigay din tayo ng mga kasagutan sa mga katanungan nila if ever na meron tayong mga viewers na may mga questions regarding sa ating Philippine indigenous spiritual practices and of course our belief. So, ngayon kasi parang gusto kong i-point out is parang halos lahat ng mga tao parang nakaantay sila na dumating yung New Year para makapagbagong buhay or para sabihin natin makapag-isip or makapagawa ng mga new plans. So for me, I guess, hanggang may buhay ng pag-asa, hanggang tumigising ka, new day, new chapter. So hindi natin kailangan i-fix ang ating mind na every new year lang dapat nating gawin ang mga yung tatawag nating New Year's resolution. So every morning, natin na gigising tayo ibig sabihin ito yung budget sa atin ng universe or ng God or ng Creator na meron tayong chance na i-continue or i-stop, i-continue yung mga positive na situations, positive na mangyayari at i-stop ang mga destructive or mga issues or problem. Napakagandang mensahe ng Lakay, no? Na every day is a new year of our life. Kaya nga lang, kung talaga magiging literal na new year to, teka, mukhang magastos to. Kasi araw-araw may handaan, may araw-araw inuman. Teka lang huwag niyong gagamitin yung araw-araw na new year para dahilan, magtoma-toma kayo, no? Shot-shot. Ito nga yung naging problema kung napansin natin itong nagdaang mga panahon tulad ng araw ng Kapaskuhan, bagong taon, medyo stressful. Dahil kasi iniisip natin, kailangan maghanda, kailangan magbigay, kailangan mag-celebrate. Actually, ang pagdiriwang ng Pasko at bagong taon, ito ay invento ng mga Romano, no? ng mga Romano, dahil nga ina-observe natin yung Roman calendar or Gregorian calendar na kung saan itinalaga ang December 25, pagdating ng December, Pasko na o kapanganakan ni Jesus. Hanggang ngayon, January 1, ito yung bagong taon. So maraming taong naghahanda para naging pressure at nag-stress. Dati nga, Lakay, alam mo ba? Ewan ko, I think we experience it na nagsisimula ang Pasko ay pagdating ng bare months, no? Pagsapit ng September, nag-decorate na sila, nagpapatutog na ng Christmas caroling, at nagsisimula na mangingin ng pamasko, ninang, pamasko, and then mga inaanak. Tapos pagdating ng December 16, ayan na, simbang gabi. At dahil sa may simbang gabi, yung mga bata nangangaroling na, no, kumakanta at nangihingi ng pera, no, pamasko. And I think naging commercialized
ang Pasko at kaya ang dami ngayong depressed sa panahon ng Kapaskuhan kasi nga walang pera, no? Walang pera. Pero ang totoo ba, Lakay, sa pagkakaroon ba ng buhay nakasalalay ngayon ang pera? Ay, si Mama. Nanonood si Mama. Hello Mama, kamusta Mama? Ayan si Mama. Hindi ako lasing ha. Ay, hindi lasing. Pero yun nga, yung pagdiriwang ba ng Pasko or yung sinasabi mong new day is a new year of our life, required ba sa ating buhay na magkaroon ng pera? Sa totoo kasi kung pera pag-uusapan, alam naman natin na yan yung parang pinaka-priority sa time natin dahil sa tawag ng ating mga katulad, yung mga tao. So, yes, kailangan natin kumayod para magkaroon ng income, para magkaroon ng kita. At hindi na natin papasukin yung mga ways of earning at saka yung mga laki at baba ng sahod. Kasi may ibang tao nang nagtitake ng role para doon. So sa atin, andito naman tayo na kailangan natin i-balance ang physical at ang spiritual aspect. So ang physical natin, ito yung mga intentions. Ang spiritual aspect natin, ito yung mga intentions, mga ideas, mga skills, mga talent. And then of course, syempre, yung physical natin aspect, dito papasok yung pera. So kailangan, meron tayo tinatawag na exchange of energy at kailangan nagtatali yung amount at yung skills or talent na iyong ibibigay, kumbaga para sa mga services. So, marami ang nakakalimot doon sa datawag natin karmic attachment or karmic na result, karmic debt. So, ito kasi yung datawag natin karmic debt, ito yung sasal natin utang. Tama? So, kapag once na meron tayong ginawa sa isang tao, at alam natin mali ang ginawa natin or nasobrahan tayo sa reactions or sa response. So, automatic, may negative tayong karma doon. So, akala siguro ng karamihan, kapag ka dumating or lumabas na ang isa, dalawang buwan, tatlong taon, wala na yun. Or, minsan, ang akala rin ng mga tao, kapag binigyan mo siya ng magandang deeds, mawawala yung karmic debt. So sa ating basic experiences, once na parang touch move na tatawag, kapag once na nagawa mo na, automatic, kikilos na siya. So, yung tatawag natin para ma-lessen ang ating karmic debt, ito yung gumawa ka ng maraming good na things or good actions para kung sakaling dumating yung una mong ginawang negative, hindi maging mabigat yung impact kasi meron ka agad na positive na marireceive yung isang tao. So kadalasan din, medyo ang nagiging fault natin is kinakalimutan natin yung mga small things at yung mga negative na ating nagawa sa isang tao. So, minsan dumarating din yung time na parang bakit nag-question or bakit na-experience natin yung mga bagay-bagay. So, possible na maaari may mga nakalimutan tayo situations, result, or actions na negative. Kaya ngayon, medyo na-experience natin ang mga hindi rin magagandang situations. Yun. Kasi, di ba, ito yung mga napag-aaralan at based din sa experiences ng ilang taon. Yung mga karmic is hindi siya pwedeng suhulan. Yun, darating at darating siya. So, ito nga yung tatawag natin cause and effect. So, kung ano yung cause, ito yung mga effect. So, pag sinabi natin effect, possible na good or bad. So, automatic good or bad. So, nakadepende siya sa ating mga actions. Kaya kailangan lahat ng actions be responsible enough na i-show na ano yung mga possible na outcome. Pero nais ko ipaalala sa bawat isa na ang buhay natin ngayon, tama ang sinabi nila kayo, nakasalalay ngayon sa pagkakaroon ng pera. Pero tanggalin natin ang pera bago pa man nauso ang pagkakaroon ng pera. Ang tao ay nakasalalay sa kanyang kilos at galaw. Diba? Isipin natin wala pang pera, ang mga tao nun nabubuhay sa kanilang paggawa. Halimbawa, kung nagugutom sila yung magluluto. Pero bago kayo magluto, maghanap muna kayo ng lulutuin. Diba?
Merong prutas, may mga halaman, o may mga hayop o karne na inyong kakakain o aanihin. Pero, bago pa nilang gawin yan, kailangan nilang magtanim, matuto silang magtanim. At dahil doon, nagkaroon silang pagkakataon na mabuhay at mapangalagaan ng kanilang kalusugan. Pero ngayong panahon ito, dahil kasi sinakop tayo, no, nagkaroon tayo ng kolonyalista, dumating ang mga Kastila, tinubukan tayo ng ganitong sistema, ng pera-pera, na-under tayo ng pamantayan o tinatawag na standard at napasa ilalim tayo ng batas at panuntunan ng mga mananakop. At kaya hanggang ngayon, tayo alipin ng kahirapan dahil hindi natin mapantayan o hindi natin matumbasan ang pamantayan na inilatag sa atin ng pamahalaan. Dahil dyan, kailangan natin magtrabaho, magpaalipin para magkaroon ng pera. Pero yung mga mayayaman, may maliliit lang ibigay sa atin. No? So, kailangan pa tayo maghanap ng iba pang pamamaraan kung paano magtrabaho, kumita ng pera. No? Kahit nga sabihin mong mga gulay na lang sa pamilihan, ang mahal. Mas mahal pa yata ang gulay kaysa sa pagbili ng karne ng baboy, karne ng manok, etc. etc. Ngayon, in terms of lifestyle, meron namang mga tao na sinasabi, ay, bawal kumain ng karne. Masama yan, mamatay, tinatanggalan ng mga hayop. So, nagkakaroon ng veganism. Pero, pagkakain ka naman ng veganism, napakamahal. So, ibig sabihin, gusto nilang bigyan ng value yung pagkain ng gulay, pero i-market nila ng mas mahal. So, paano tayo mabubuhay niyan? Kaya nga, dito sa bahay sa Tala, sa Lumpiang Agama, sa Tanglong Antuano, sinisikap natin turuan na mabigyan ng malinaw na pag-iisip ang mga ating kababayan, ang ating mga estudyante, ang ating mga kalahi, kasibol, na makita ang paraan paano mabuhay. Katulad nga na sinasabi nila kayo, no? Kami, ang tungkulin namin ay magbigay ng liwanag ng buwan, ng araw, at ng mga tala sa pamagitan ng aming mga paglilingkod. No? Tututuro tayo ng mga kaalaman, nagbibigay tayo ng mga serbisyo, katulad ng mga divinatory tools, katulad ng si Antala, Baybayin Mystic Oracle, at nagtatawas din tayo para matulungan namin na mabigyan ng simpleng solusyon ang inyong mga problema sa buhay. At yung sinasabi nila kayo sa kalendar, no? Tayo yung mga may pagkakautang sa kalikasan, kaya tinutupos ito ngayon. No? So, ang tungkulin naman namin is tulungan kayo na mabayaran yun, no? Or magkaroon ng kapatawaran yung inyong mga utang o kasalanan sa kalikasan sa pamagitan ng mga ritual na gamutan na isinasagawa ng Bahay sa Tala, ng Tablong Anituan. Kung kayo man nandito sa Bulacan, punta po kayo sa Tablong Anituan. At kung kayo naman nasa Manila, ay dayuhin niyo po ang Bahay sa Tala sa Taguig. No? Nandoon, lagi po kami handa kami maglingkod. Pero bago kayo pumunta, mag-message muna kayo at siguraduhin yung nandun kami sa mga lugar na ama na banggit. Ano pa nais naman po? So ngayon ang medyo re-receive natin information for the 2025, ito yung mindset. So ngayon 2025, subukan natin baguhin or i-adjust or i-align ang ating mindset. So, paano ba yung mindset na ito? Ito naman yung hindi totally 100% na pagbabago. Pero, pagbabago ng set ng ating mind para sa ating sarili. So, pang personal purposes siya. So, ito yung subukan natin na i-train ang ating sarili na makapag-adjust, matuto ng mga bagong skills o bagong knowledge. So, huwag tayong matakot na subukang gawin ang isang bagay na hindi natin ginagawa nito mga past years. So, subukan natin magbago ng konting actions para mabago ng konti or maaaring malaki ang maging impact na babago doon sa maliit nating actions na i-change. So parang gano'n. Parang tama ka na kayo na sa sinabi mo, no? Kung pupunta tayo pag-aralan natin ang numerology, ang taong 2025 ay mayroong universal number na 9. Kasi 2 plus 5 is 7, plus 2 is 9. So ibig sabihin, ang universal number ng lahat, sa mundo, ay number 9. So it's about our mindset. Ano ba ang iniisip natin? Kung iniisip mo, ay hindi ko kaya yan. At talagang
walang mangyayari sa buhay. No? Pero kung isipin mo, kaya mo yan at magagawa mo yan. Yung dinulong payo sa akin ng nanay ko na kaya mo yan. No? So kakayanin ko at kung kinaya ko, ay magiging kaya mo rin. Pero yung sinabi ko rin, no? Yung mindset, parang nagsabi, kahit na anong trabaho, basta't magkaroon ng trabaho, hindi po pwede yun. No? Hindi po pwede na kahit anong trabaho ang gusto mo. Dahil kasi, hindi ka magiging masaya at hindi ka rin kikita ng masaya. No? Dapat kung magtatrabaho ka, alamin mo kung ano yung kakayanan mo. Ibig sabihin, ano ba talaga nagagawa mo na expert ka na magaling ka? Yun ang gawin mo. Kung hindi ka naman tanggapin ng opisina ng isang kumpanya para magtrabaho ka, magnegosyo ka. Diba? Paano? Wala kang magpapunan. Pwede ka naman gumawa ng negosyo na hindi mo kailangan mamuhunan ng pera. So, ano yung mga skills level mo? Katulad namin, ako, I want to say, masasabi ko rin. Siyempre, you have to sit there. Parang pwede bang sabihin na kami nalakay, wala naman kaming pinuhunan na para mag-start ng negosyo. Dahil kasi nag-start kami, yung talagang innate o kung mga natural na skills namin. Na halimbawa, ako yung hilot. Siya yung magbasa ng kapalaran. Natural na sa kanya yun, ginamit niya. Dati wala pa tayong tools, di ba? Sa mga simple tools lang ginagamit namin, no? Tapos may nagbibigay ng donasyon. At mula sa mga donasyon o exchange of energy ninyo, ay sininap namin yun at tinipon namin yun para maipuhunan, maipundar para sa templong anituhan at para sa bahay sa Santana. So, yung sinasabi mo ako is parang connected dito sa parang gusto kong i-topic about sa practicality. So, ang lack ng swerte, ang gusto nating changes, lalo na ang magic na tutukoy natin, hindi lang siya basta ginagawa. So, kailangan mo rin tingnan yung practical side nito. So, ano yung practical side? Ito yung kailangan mo ba talaga sa ngayon or kaya mo ba sa ngayon? So kapag once na alam mong tagilid na financially hindi mo kaya, especially ngayong taong ito marami ang nagmamadali sa pagbili ng mga charms, mga pampaswerte sa taong 2025. At syempre, in a business-wise, lalo na syempre physical ay pasok tayo, hindi lang kasi syempre spiritual. So, physical, connected ito sa finances, good business ito. Ito yung magandang timing para magbenta talaga ng charms. Kasi pwede kong taasan at medyo mahihirapan yung ibang mag-avail at yung iba ay medyo sabihin natin na pipilit yung maka-avail para swertehin. So, for me, hindi ito magandang mindset. Tulad nga nasasabi ko sa inyo, in terms of power and magic, hindi lang kami ang merong kakayahan na magbigay ng swerte. So, ang isa sa role ng Bahay sa Santana at ng Templong Anituhan ay itinuturo namin sa inyo, sa mga nanonood o sa mga makakarinig, na gamitin ninyo yung sarili ninyong kakayahan o yung sarili ninyong power to change your life to attract whatever you want or whatever your desire na i-manifest. Para sa ating lakay, no? Tama yung sinabi mo na hindi tayo ang may kakayanan lang na magbigay ng swerte sa tao. Actually, ang lahat ng swerte ay nasa inyo na, nasa ating lahat. Kaso hindi nyo nakikita. So, ang gawain namin ay buksan, sindihan yung apoy, yung liwanag, para makita mo na ikaw ay swerte. At tulungan kayo o gabayan kayo paano ninyo i-align yung sarili ninyo doon sa swerte na existing. Dahil kasi meron talagang umaasa sa atin, lalo na yung ating mga viewers, sa ating TikTok channels o sa YouTube channel natin, no, pareho, na lagi mo nahingi ng gayuman. Ngayon, pag sasabihin mo itong gayuman natin ay ganitong halaga, ay wala bang mura? Tatawaran. Hello, hindi po kami palengke, di ba? Hindi mo matatawaran kasi yung swerte mo eh. Di ba? Ito yung halaga nun at katambas nun. Ngayon, halimbawa sa gayuma, gusto ko lang sabihin nito, pagkakataon na sabihin ko, kung wala kang pambili ng gayuma, huwag ka na magjowa. Kasi, kung magjojowa ka, magagayuma ka, magjojowa ka, siyempre saan pupunta yun? Di ba pag-aasawa, pag-girlfriend? Wala ka rin naman pagtustos. Huwag na. Kasi iba ang buhay kung magjowa kayo, magkasintahan kayo, hatong yan sa pag-aasawa. At sa pag-aasawa, hatong yan sa
anak. Ngayon, yung gayuma mo, hindi mo pwedeng gayumahin yung baby mo. Di ba? Na okay na, wala akong pagkata sa'yo, gayuma na lang muna. Hindi, kailangan mo siya pag-aralin and everything, no? Siguro, imbis na gayuma ang hawakan, ang hanapin mo, pampaswerte para magkaroon ka ng maraming pera. Yan yung ating encourage. So meron din ako na-encounter about sa gayuma na parang interesado siya, kaso ang problema ay hindi niya kaya yung ating exchange of energy or yung tinatawag nating fee. Yes, may kamahalan ng ating fee in terms of gayuma. Unang-una explain ko muna doon sa mga taong gusto pero hindi maka-avail. So kapag once na nasa situations ka na gusto mong gumamit ng gayuma pero hindi ka makaka-avail, so ibig sabihin hindi patay para sa iyo. So maaaring ang i-focus natin, itong binibigay namin libre sa inyo, ito yung tinatawag nating mind setting. So, gamitin mo yung personal na power at abilities mo. Gamitin mo pagkakitaan kung ano yung likas mong kakayahan at kayang gawin para makaroon ng pera at maka-avail ka ng mga bagay na gusto mo. Ngayon, bakit ba mahal ang gayuma? Ito ang medyo gamitin natin explanations, ang mababaw na reason na ang gayuma ay para siyang isang bagay or gamit na inibigay mo sa sarili mo o sa isang tao. So halimbawa sa relasyon, gusto mong ma-attract yung isang tao. So para ma-attract mo isang tao, kailangan mong gumamit ng mamahalin na perfume, magsuot ng kaaya-ayang damit para ma-attract mo yung tao or mapansin ka. So ganun din yung gayuma. Kaso ang difference nila is maaaring ang gayuma ay pang-spiritual or pang-energy or pang mental type or realms and emotions. So ito yung natatouch ng ating gayuma. So nasa spiritual aspect siya. So yung effect ng gayuma natin is ito yung tatawag natin kahit anong suot mo, kahit anong tsura mo, pagka once na inanoid or ginamit mo, yung energy ang inano mo, ang pinapalakas mo. So equivalent ng material ng mga bagay tulad ng alahas, perfume, kasuotan, mga accessories, mga sabihin natin mga sasakyan, motor. So, kahilera ang gayuma na medyo expensive na pwede mong gamitin kapag once na kailangan mo to boost your projections, kung ano yung gusto mong i-project, kung powerful, kamahal-mahal ka ba, yun. Kaya medyo sabihin natin na ang gayuma ay hindi siya basta-basta naihingi. Kung ang tanong ninyo bakit dati ibinibigay siya o nakukuha siya ng libre at ganito ang effect niya. So ang difference ng panahon noon at ang panahon natin ngayon, noon kasi medyo hindi polluted ang environment, ang energy field, ang ating paligid at lalong-lalo na yung mental at emotional state ng tao. Kaya ganun ka-powerful ang gayuma pag ginamit mo noong panahon ng ating mga ninuno. Unlike ngayon, sa panahon natin ngayon, ang gayuma natin ay kailangan mong medyo ibahid ng konti. Ang paggamit ng gayuma ay kailangan alamin mo ang tamang timing, tamang target para sabi natin ma-absorb mo or ma-manifest mo yung powerful at yung full benefit ng gayuma. So, ang difference is polluted ang mundo natin ngayon. So, ibig sabihin, maraming mga negative na thoughts and emotions, maraming mga negative actions na ginagawa ngayon. So, halimbawa na lang is yung tinatawag natin, yung nabanggit ni Apo, yung ligawan type. So, ngayon kasi is, pagdating sa love energies, sa marriage, parang ganun na lang siya, kabilis i-access, i-manifest, i-roll. So, unlike before, na talagang mahirap. So, kung doon pa lang sa situations na yun, doon mo mapag-aaralan o mapapansin bakit nag-iiba ang gayuma at bakit hindi na siya ganun ka-powerful unlike before. So, ngayon, nagiging powerful or sabihin natin, powerful siya kapag alam mo talaga kung paano siya gamitin. Pero kapag once na bibilhin mo lang siya or ibibigay sa iyo, medyo sabihin natin na 30% ang possible na maging benefit ng ating gayuma. So, kadalasan sasabi nila na parang hindi na siya effective. Pero ang totoo nun is polluted or immune ang tao dun sa gayuma. Kaya parang useless siya or nagiging fake. Isa rin na nagiging problema na kayo sa mga taong nangingi
pagayuma is they don't know their priorities. Kasi pag sinabi mong priorities na kayo, ito yung mahalaga sa buhay mo. Diba? Kasi ito maraming tao, ligaw na ang kaisipan na akala nila priority dapat ang magkaroon ng jowa, priority dapat ang magkaroon ng asawa. No? Hindi. Ang priority dapat natin is how to live our life. Our life. Diba? Yung buhay natin, paano natin itatawid araw-araw. Ngayon, dahil sa buhay mong yan, nagkaroon ka ng partner, nagkaroon ka ng asawa, it means, pag ikaw ay may partner o asawa, ang life mo ay hindi lang sarili mong katawan. Kasama nga yung partner mo. No? Ngayon, kung mag-partner kayo, nagkaroon kayo ng anak. So, ibig sabihin, pati yung anak mo is kasama yun sa buhay mo na dapat mong i-prioritize na mahalaga. Diba? Kung iniwan ka ng asawa mo, ano nangyari? Bakit hiniwalayan ka ng asawa mo? Alamin natin yung dahilan. Yun muna ang ating solusyonan bago ka manggayuma. Kasi kung hindi maayos ang sarili mo, kung napabayaan mo ang partner mo, no? Isang malaking problema yun. Kahit anong gayuma ang gawin mo, hindi babalik yun kasi hindi ka maayos eh. Kung sinasaktan mo ang sarili mo, nasasaktan din yung partner mo. So dapat, alam natin sa isa't isa, alamin natin, bago kayo lumapit sa atin, no? I-evaluate natin yan, i-assess natin yan, para malaman natin ang solusyon. Kasi hindi kayo maging solusyon na akitin natin sila, para maging sunod-sunuran sila na tanggapin mo ako kasi ganito ako, may ibang babae ako, basta mahal ko kayo, ganyan. Idadala nyo, bakit iba mga Muslim? Aba, sa ibang reliyon, huwag niyo pong kakantiin. Dahil kasi sa ibang reliyon, iba sa Muslim, no? Dapat may consent ang unang asawa bago ka magkaroon ng pangalawa. At bago kayo ikasal, tinatanong yun. So, aralin po natin dahil kasi magkaganda nga sa social media, yung mga Muslim nagpapalawanag na kanilang pananampalataya. So, mali na idahilan na bakit ang Muslim ay kaya ang 4 na asawa. Bago pa ikasal yung unang asawa, ay humingi siya ng kondisyon. Kunyari, ikaw yung babae, may kondisyon ka para pakasalan ako. At kung ang kondisyon mo ay hindi ka pwede mag-asawa ng iba, no? Ay ayon naman sa batas ng Islam, pwede. Pero, bago kayo ikasal, ikaw ka ng kasunduan, ay dapat tutuparin mo yun, maging marangal ka. At kung sakali naman, pinayagan ka, no? Dapat susuriin ng unang asawa ang ikalawang asawa. Siguro pag-aralan po natin yan sa religion Islam, no? Pero kung sa normal na buhay, no, hindi maaari, lalo na ngayon, sa Pilipinas kasi monogamous ang sistema. So, dapat talaga may kasunduan at maging malinaw ang inyong kasunduan na talagang pumapayag yung asawa. Pero ganun pa man, kasi dapat pa rin talaga na maging maayos ang pagsasama at so, responsibility. Gamitin natin yung maraming asawa at i-connect natin doon sa una natin sinabing power or ability ng isang tao, yung mindsetting na kaya mong change yung mind mo or i-reset. So sa pagkahangad na magkaroon ng maraming asawa, dito natin medyo kailangang pag-aralan or i-change ang ating mind. Yan. At tanungin ang ating mind. Shout out lang kay Ma'am Grace. Hello, Ma'am Grace. Lady Lori Barbiado, Barbera Blackman. Happy New Year, Lady Lori and Ma'am Grace. Yan. So sa mga naghahanap na magkaroon ng asawa, kailangan mo double check ano yung religion or yung paniniwala mo. So hindi ka dapat mag-focus lang doon sa pag-aasawa ng marami. Kasi yung kadalasang nagre-questions na bakit yung ganitong religion ay maraming asawa. Unang-unang questions dapat doon ano yung religion mo? Kasi kung iba ang religion mo, so huwag mong hilahin yung belief at yung gawain ng kabilang religion. So ang dapat mong gawin doon is akapin ng buo yung kanilang paniniwala at maging bahagi ng relihiyon na gusto mo, parang ganon. Kasi ngayon, isa sa mga naging problem din na parang, bakit ito, marami ang asawa at bilanggap? Ang nagpe-questions, hindi mo bahagi ng relihiyon na yun. So medyo, wala tayong, parang mali, mali yung ating pagkakaunawa at pagkakaintindi at yung ipinaglalaban
Kasi parang ipinaglalaban mong manok yung aso. Kasi ang nangyayari ngayon sa mga tao, ginagamit nila ang reliyon kahit hindi sila kasama ng reliyon noon para maging excuse nila. Pero kaya nga merong batas ang Pilipinas at ayon sa batas, yun nga no. Welcome back yun nga no. Ayon sa batas, talagang monogamy ang sistema, maliban kung ikaw ay Muslim. Pero kung, kasi ngayon, maraming Kristiyano, pero hindi na, nang-practicing na. So parang NPA na din, no? Kahit saan, pwede siya, tinatanggap niya. Pero ayaw din naman yung maging bahagi ng isang reliyon. Okay lang, magkaroon siya ng personal relationship sa Diyos, which is good. Tama naman yun. Kaya nga lang sa gawain mo, hindi ka man pwedeng kumuha ng kasalanan at magdasal ka lang, ipapatawarin ka na. Hindi ba, even sa mga Muslim, no? Parang kinokondemn na nila ang mga kapwa nila Muslim na maggagawa ng kasalanan tapos mag-aalahu akbar lang, mapapatawad na sila. Although bahagi yun, kasi nakapag-aral ako ng Islam din, kahit paano, no? Pero hindi magandang halimbawa o ehemplo yun, na ikaw ay gagawa ng bagay na masama, hingi ka lang ng tawad, papatawarin ka ng Panginoong Diyos, no? So katulad na halimbawa, nagnegosyo ka, at Muslim ka, nagnegosyo ka, nagbenta ka ng Santo Niño, abay, haram po yan, di ba? O kaya Muslim ka, nagbenta ka ng baboy, haram po yan. So may mga patakaran, no? Hindi ibig sabihin na may access ka sa kapatawaran ng Diyos, tapos paulit-ulit mong gagawin kasalanan, ay hindi po tama yan. Pero, yan nga, meron ako na usapan, tayo ba lakay ay naniniwala sa kasalanan? Sa akin kasi, ang kasalanan, konektado ito sa tama at mali. So, ang nag-set ng rule ng tama at mali ay mga tao. Yun. So, maaaring pagdating sa batas na kailangan sundin, sa akin, ako personally, at sa teaching din ng Kapitan or ng Lutheran tama, na yung man-made law, siyempre kailangan natin itong sundin. Kasi ito yung batas na tinakda ng mga tao, ng mga cities, mga barangay. Tapos meron din tayong katawag na natural law at yung universal law. So yung natural law at saka yung universal law, ito yung batas na under ang man-made law. So ibig sabihin, walang pwedeng makabago, makatibag, makapagpahinto o makapagpabago sa batas ng kalikasan at universal law. So ito no, isama natin kasi iniisip nila pag sinabing God, ito ay natural law. Hindi po. Dahil kasi ang God ay meron tinatawag na biblical law or yung law of God na depende sa religion. No? According sa religion, ito yung kanilang batas. So pinapaniwalaan ito na hindi dapat ito mag-iba. Pero sa totoo, ang religious law or biblical law ay gawa ng tao. Kung ang, even the Ten Commandments, it is made by man, no? So bahagi siya ng man-made law. Pero yung universal and natural law ay ito hindi mo mababago. Parang halimbawa, isinilang kang bata, you will grow at the age na ganito. Ewan ko kung ano ngayon. Sabi nga nila, ang lifespan ng tao ngayon is up to 80. No, from age 0 to 80. Hindi from 80 to 0. Hindi yun. Yun ang isang bagay ng natural law. Ang isa pang natural law o batas ng kalikasan, tinatawag, ang araw ay sisikat sa silanganan at lulubog ng kanluran. Pag nagbago ang batas na yan, patay tayo. Medyo delikado na ang mundo. Ibig sabihin, bye-bye world, bye-bye earth. At dyan din natin may papasok yung isa sa mga kakayahan or power ng isang tao. Ito yung power of choice. So, under din tayo, o yung power of choice is under din siya ng natural law. So, ibig sabihin, as a tao, meron kang kalayaan at kapangyarihan na mamili. Kasi na-encounter ko din madalas, sinasabi nila na no choice sila. Kaya ginagawa nila ang isang bagay at no choice sila, kaya wala silang magawa. So, ibig sabihin, nahihirapan na sa tao at tinitiis na lang niyang mahirapan siya kasi sabi niya is no choice siya. Which is nakikita namin na mali. So parang hindi totoo na no choice. Ayaw mo lang pumilos,
ayaw mo lang gumalaw, kaya you stay on your comfort zone na magpabanjing-banjing, magpasarap. No? At kasi dito natin may apply na, sabi niya wala kang choice, which is yun yung choice mo na mawalan ka ng choice. So ibig sabihin, may choice ka pa rin. So bakit hindi natin gamitin ang power ng mind setting? Bakit hindi mo iset ang mind mo na magkaroon ulit ng choice? So parang gano'n. Totoo. Kasi minsan walang choice kasi yun lang talagang alam kong gawin. Diba? Yun lang yung alam kong gawin. Kunwari, yun lang sinasabi, ito lang talagang alam kong gawin Pero hindi ko pa pinag-iigihan kong gawin. Ako, kwento ko lang po, no? Nagtrabaho din po ako sa, nagtrabaho po ako, nung unang trabaho ko, ano lang, tawag dito na fast food, isa akong service crew. Choice ko yan mag-fast food or mag-service crew sa isang food chain dito sa Quezon City. Yun ang pinakaunang trabaho ko nung college. Hanggang sa yun din ang naging dahilan na pinili ko para mag-drop out ako ng college. Galit na galit ang tatay ko ng lakay. So, okay, napahinto ako ng trabaho. So, serious ko na ng trabaho. Bago mag-2000, naging documentalist ako encoder. Naghanap talaga ako ng trabaho para to support. Dahil gusto ko na ulit mag-aaral So, sa pag-aaral ko, parang napatustusan ko ng sarili ko. So, marunong ako mag-computer. Choice ko yun. Hanggang sa year 2000, nakaipon ako, nakapag-aral ako ng 1-year course, diploma course in alternative medicine. So, siyempre, hindi natin pinopromote na stop yung mga nag-aaral So, kapag sa kaya mo yung pag-aralin ng parents nyo, i-grab yung opportunity nyo. Pero ibig sabihin, dito natin promote na nag-stop ka ng pag-aaral. Pero ang pinakikita natin dito, may choice ka. At may choice ka sa buhay mo na mag-stop ng pag-aaral ng trabaho. At may choice ka rin kung anong trabaho ang gusto mong itrabahuhin. No? Tulad ko, pinili ko, actually, educator talaga ako, BS Edu ako, noong ako yung college days, nung nag-aaral ako. Pero drop out ako, tinuloy ko sa alternative medicine 1 year. Then after that, ayun na. Natagpuan na lang si Ma'am Grace. Hindi pa, kasi 2006 o 2007 yata natagpuan si Ma'am Grace. Ay naku Ma'am Grace, kung alam nyo lang magkwento kung bakit ko kayo natagpuan. Nag-a-apply ako abroad. Kasi may jowa ako, may girlfriend ako nun. So, parang nahiya na ako na tambay, tamad ako lang nag-asikaso. So, houseboy ako, kumbaga, house band, ika nga. Kailangan ko magtrabaho, naghanap ako, gusto kong pumunta ng abroad. Kaya nga lang, nung ako yung mag-apply papuntang Oman, tinanggihan ako. Dahil kasi wala daw ako, magaling nga ako, meron akong alternative medicine diploma, pero hindi naman ako license. So, hinanap nila license o kaya NC2 o Nationally Certified. Wala akong kaalam-alam nun kung abot sa NC2. At wala na rin akong pera. Mula sa Mabini, papuntang Quezon City, naglakad ako. Pagdating sa Rotonda, yung bilog sa may Welcome Rotonda, kasi pag ganun is Quezon Out, tapos pag ganun is papuntang Cubao. So, meron ako nakitang poste na nagbibigay ng free NC2, free National Assessment for National Certification. So, tuloy ang lakad ko. Tuloy ang lakad ko. Tapos naglakad ako hanggang City Hall. Tanong ako sa TESDA. Sabi ko, pwede po ba mag-avail ng NC2? Then sabi nga nila, ay dito, ito puntahan mo. Pinuntahan ko. So, lakad na naman ako. Kamuning yun. At nakita ko yung human care na kung saan ay nandun sa Ma'am Grace. Pero hindi pa yung araw ng Sabi ko, bumalik ka, mag-schedule ka. Yun lang yata nakuha kong libre sa Ma'am Grace. Promise. Pero, I am so happy. Ewan kasi Ma'am Grace, magaling ang mata nito. Nakita niyo yung potential ko. Sabi niya, putang ina ito sa Armando, alternative medicine pala, diploma. So parang, ewan ko kung ang laki ito ng Ma'am Grace, pero inalagaan ako ng Ma'am Grace at binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng NC2 sa Hilot, una NC2 sa massage therapy, and then later on sa Hilot, at naging trainer assessor ako. At doon naman tuloy-tuloy yung career ko sa pag-ihilot. So alam mo, tama yung ginawa mo, na pinili mo yung choice na ito, gawin yung mga
existing sa iyo. So connected siya sa una natin topic. So ngayon, medyo ang isa rin kasi nagiging problem is ang choice na gusto na piliin is yung madali. Yun. Which is base sa experiences ko at sa mga observation ko. Kung ano yung choices natin hindi mo pinaghirapan, automatic talaga, totoo yung sasabi ng ating mga ninuno dati na kapag madali mo siyang nakuha, madali mo siyang mawawala or nag-give up. So, hindi ko alam kung paano natutunan ng ating mga ancestor yun na kailangan mo talagang pagpawisan, dugod pawis, paghirapan para masigurado mong pangmatagalan yung isang choices na pinipili mo or yung isang actions na ginagawa mo. So, 100%, ako kahit dati parang paano yung posible yata, parang hindi yung totoo. Pero ngayon, sa edad kong nasa 18, nasa 40s, nagkalabasan na yung edad na. sa 40s. So doon ko nakikita na, yes, totoo yung mga ipinapayo sa ating mga lolo-lola, especially nanay at tatay natin. Pero alam mo na kayo, in terms of yung sinabi mong yung matagal na pinagpaguran, pinaghirapan. ang isang living testament dyan na maaari natin pagmalaki bilang isang Pilipino ay yung Banawe Rice Terraces. Naalala ko tuloy si Mamerto, ating kaibigan Mumbaki, na yung hanggang ngayon, no, kaya iniingatan nila ang Banawe Rice Terraces kasi pinagpaguran ito. Isa pong pinagpaguran ng ating manila. Kaya tama yung sinabi mo na kung ano yung pinaghirapan mo, ito yung magtatagal. Kung madali lang ang gusto mong gawin, goodbye na. No, yung isiman. Sabi ni Ma'am Grace, ikaw talaga ang ginawa namin press dahil divinity. Ano? Dahil divinity. Ay, divinity. Ngayon lang. Until now. Yeah, thank you. Thank you, Ma'am Grace. Salamat po. Pero hindi ko, ma'am. Tanaw ko ang utang loob sa inyo dahil napakaganda ng mata nyo at you continue discovering great talent na isang treasure ng ating bansa. Kaya naman, ma'am, hanggang ngayon, patuloy ko po na pinaninindigan yung tiwala na pinagkaroon mo sa akin. Kaya napakaraming salamat po. At napaka-supportive din ni Ma'am Grace kasi until now, talagang nandiyan pa rin, nagsusupport na gagay. Pero nawala siya sa baka nawala yung signals. So, in-topic. Wala. Wala ano. Napulit ka lang, wala. Sa totoo, nagpugutom na rin ako. Pero hindi. Ngayon, ibigay na natin ang ating mensahe o ating oracle para sa taong 2025. Ikaw mauna lakay, ano ba yung pinaka-main highlight ng kaganapan o magiging guiding star or guiding light para sa taong ito? So, gamitin natin ang ating si Antala para sa mga maaring blessing o messages ng ating mga ancestors para sa ating lahat. So, bali ang messages ng ating mga spirit ng ating si Antala. So, ang lumabas ng word ay ang hiya. So, dito meron siyang positive and negative na maaaring maging result doon sa isang tao. Or maaaring positive and negative ang possible na maging approach niya. So, unahin natin yung tatawag natin hiya. So, ito yung in a sense na kailangan matuto kang mag-control doon sa energy kung kailan mo gagamitin o ilalabas at i-apply yung hiya. So kapag feeling mo na parang masyadong abuso na, so it's more on self-awareness. So kailangan i-double check mo yung mga actions na ginagawa mo. So connected din ito sa giving and receiving. So kapag once na feeling mo kulang ang ibinibigay mo, so kailangan magkaroon ka ng energies ng hiya para i-supply or ibigay kung ano yung nararapat dun sa tao. Kung tingin mo lalo na kapag worth it na ibigay ang full 100%, ibigay mo ang 100%. So ito yung hiya na energy.
At gamitin din natin yung isang negative na hiya na kailangan natin i-transform kapag alam mong meron kang ibubuga. So medyo harapin mo yung fear na nahihiya ka. Kasi hindi mo ma-change yung gusto mong mangyari sa life mo kapag once na hindi mo na-conquer yung sarili mong trust. So ito yung tatawag nating confidence. So medyo sabihin natin marami sa atin ang kahit din ako, nagdaan din ako sa tatawag natin hindi ka confident kung paano mo ipapakita o yung project, yung sarili mo. So dito medyo sabihin natin na maaari kang mag-start doon sa mga trusted person. Maaari ka rin mag-start na i-develop yung sarili mo doon sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. So para mo ma-develop at mawala ang hiya, andun yung hindi natin kailangan ng maraming tao. So kailangan lang natin kahit isa na alam natin ang pagkakatiwalaan, na hindi tayo ma-abuse, na hindi tayo ma-manipulate o makakontrol. So kapag once na nakita mo na yung taong ito na mapagkakatiwalaan, so siya yung gamitin natin parang ginipig or parang practicean para ma-develop or ma-transform natin yung hiya into power or into confidence. Yun. So ito yung messages ng ating spirit or ng ating ancestor for the whole 2025. Ako naman. So ginamit ko ang domestic goddess tarot ng ating kapatid na si Bahay Akuma Agama at tatlong baraha kung pinili or nabunot. No? Unang baraha, it will talk about the global messages of peace, no? O kumbaga mensahe para sa buong sanlibutan. No? Teka lang, kunin ko lang ang salamin dahil hindi ako confident. No? Ang unang mensahe niya is about intuition. So globally, the mystic goddess tarot encourages us to be more intuitive. No? Pero it relates to the message na binigay ko sa iyo kagabi about the type of leadership. No? Actually, ito yung parang natuklasan ko about leadership. Meron kasing dalawang klaseng leader kung paano nabubuo ang leader. Una is leadership through initiative. So pag sinabing initiative, sabihin may pagkukusa. Yung tipong wala namang gumagawa at nakita mo yung pangangailangan, nagkusa kang kumilos upang gumawa ng daan na maging maayos yung bagay na yun. Yung ikalawa naman is yung tinatawag na leadership through election. Ito yung inahaadal. No? I think ito yung kaya nagkakaroon ng initiative is because of your intuition na teka lang, may kailangan tayong gawin, ayusin. So magkukusa ka ng gawin. At maraming salamat na kayo because you have, sinabi mo kagabi, yung prayer natin, no, na parang yun ay nakita mo sa akin na nag-take initiative tayo. And actually, yes, I feel the need, the necessary need. It's not for me kasi, hindi para sa akin. At nakita ko yung kapwa ko na maghihilot na kailangan tumisin ang daan. Dahil ngayon is talagang hindi pa matibay ang sistema. At doon nga sabi naman guys, is maraming mga nang-aagaw ng title, no? Like the bone setter, no? Ang bone setter ay tinatawag na supposedly is underhealed sila, no? Pero they are making a name at gumagawa sila ng center ng kanilang healing, no? Na healed center, pero ang ginagawa nila is pagpapalagato. Actually, mabuti yung tinuro sa atin ni Sister Mary ng Canada na that is registerable practice. So illegal sa isang taon na gamitin ang salitang hilot, pero hindi naman hilot talaga ang ginagawa nila, kundi chiropractor. At yun din naman, chiropractor is a registerable name which is already registered sa PITA, no? Na maraming talagang Filipino chiropractors. Pero kung hindi ka licensed ang Filipino chiropractors at naglalagatok ka, which is isang skills and ability ng isang chiropractor, umanda ka sa pagsusuko, sa pagdedemanda. Dahil kasi hindi pwedeng gawin yun. Ngayon, iba ay kumakandong sa hilot. Dapat kung kayo ikakandong sa hilot, i-align nyo according to the standards of hilot. So, saan mo ba makikita ang standard ng hilot? Either sa TESDA, yes, unang nagbigay ng standard ng hilot ay TESDA. Pangalawa, meron na rin
pitak at meron panuntunan ng pitak kung paano manghilot. Ikatlo, isisingit ko lang, dahil kasi iba rin po ang standard natin sa Hilot Academy, no? Although we are a private entity, na hindi tayo accredited ng TESDA at ng pitak, pero ito yung pamantayan natin. Meron tayong pamantayan sa panghihilot, no? So, dapat talaga... like to battle. Ha? Ano to? Hindi ko mabasa. I don't like to battle, sabi ni Ma'am Grace. Yes ma'am, sorry ma'am, pero ako ma'am ay lalaban, no? Para sa atin na ituwid lang natin yung kung ano ang meron sa atin. Kasi kinikilala na po tayo sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. At maraming tao sa buong mundo ay nangangailangan ng hilot. Kaya nga meron tayong battle cry, touch the world with hilot, heal the world with hilot. So ito yung intuition na sinasabi globally. Dahil kasi lahat tayo sa buong mundo is nagigising na, nagkakaroon na ng enlightenment. No? And then dapat liwanag na yan, tiny spark of light na yan, ay alagaan natin para magliyap, para buong mundo is magliwanag din. So ang pangalawang baraha, no, this may pertain to the Philippines alone, or buong bansa natin sa Pilipinas. Ang keyword ay kapatawaran o forgiveness. I think it's about time this year na ang gulo ng ating bansa, ang gulo rin ng sistema natin, no? Nationally, and we hurt each other too much through politics. Hindi lang yung mga senador at kongresista natin, even yung mga trades natin, no? Sa hilot industry, sa spa and wellness industry, at sa anuman, no? Kailangan natin patawarin, no? Double check natin yan, Ma'am Grace, later. No, patawarin natin. Nakulang daw siya. Nakulang. So, patawarin. I think, Ma'am Grace, ito is for you. We need to forgive those people who have hurt us. Ibig sabihin ng forgive, paano ba? Patawad? Okay ba yun? Ibig sabihin, ihimayin natin. Forgive. Ibigay natin sa kanila. Kasi hindi naman natin pag-aari. Do not own the responsibility. Do not own the hurt feelings that they have done to us. So, itong feeling ng hurt, itong feeling of badness, let it go. Give it to them. Forgive. No? Let us not maintain these bad feelings inside our system right now. So, kailangan natin magpatawad at patawarin ang lahat ng mga tao sa Pilipinas. At sana, dalangin ko rin, ang pamunuan natin, mga leaders natin, ang Pangulo natin, ang bansa, Pangulong Bongbong Marcos, ang pangalawang Pangulo, na si Vice President Sara Inday Duterte, at ang mga Senado at Kongreso ay magkaroon na ng kapatawaran sa isa't isa upang magkaroon naman ng kaunlaran at kasaganahan ng ating bansa. Ang panghuli naman ay locally para sa atin. No? So, sinasabi dito, we are, para naman sa tatlong antuan at Bahay Santala, sa Muntiang Agama generally, in-encourage niya na maging visionary tayo. So, paano maging visionary? I think ito yun eh. Yung magkaroon tayo ng pangarap, ano ba ang mangyayari in the future? At bilang isang visionary, hindi lang natin nakikita, kundi isinasagawa natin. Kaya ito para sa akin, no? Para sa gawain natin sa Hilot Panggagamot, I envision that time will come that Hilot Academy or Hilot practice in the Philippines will be professionalized. I know it is indigenous medicine talaga, at sinasabi nga ng pitak na mahirap buwagin ang kultura at tradisyon. Pero may laban po tayo kung actually, tulad din sa atin ng Grace, para magkaroon ng professional level is dagdagan ang education. Dagdagan ang pag-aaral ng bawat pangihilot. Pabigatin. Kasi nga, hindi pwedeng manggamot laway-laway lang. Although hanapin natin yung science, bakit naglalaway-laway lang. Pero sa sunod yan, bigyan natin ng degree ang mga manghihilot. Magkaroon ng bachelor's degree in indigenous Filipino medicine, then magkakaroon ng master's degree at magkakaroon ng doctorate degree. So ito yung vision na ating paninindigan. Pangalawang vision natin is para sa tatlong anituan at Bahay Santala. Anong vision mo? Ano ba ang ini-imagine natin in the future? So siyempre sa akin, ang PSBI o yung Bahay Santala, more on parang kailangan natin yakapin ng buo kung ano yung talagang tunay na sa atin.
At kung ano man yung mga natutunan natin na labas sa atin, kaya kasi natin siyang implement para mas lalo natin mapaktibay kung ano yung original na pinaniniwalaan at practices as a Filipino. So tulad nga ng hilot, di ba? So para mas mapaktibay natin kung ano yung hilot at para mapaktibay natin na ang ginagawa ng hilot ay nakakagaling, yung mga natutunan natin academically, especially yung mga human anatomy. So pwede natin yung gamitin para mas mapaktibay natin yung practice ng hilot na nakakagaling. Kasi syempre, pwede natin gamitin kung ano yung bones at purpose ng bones. At yung spiritual aspect ng tawas, pwede rin natin i-combine sa hilot or sa ating practices, especially mga daily living, na hindi lang siya pang-engkanto, kundi kailangan may connect natin siya na ano ba ang beneficial na makukuha natin doon sa tawas o sa spiritual aspect. Kasi Lakay, in terms of traditional medicine, yung TCM or traditional Chinese medicine, nagsimula din yung spirituality, may concept of Qi, merong Yin and Yang, di ba? Ang spirituality. So, even yung TCM at Feng Shui, magkapatid yan. So, spiritual yan. Pero sa TCM, pag ikaw ay practitioner ng TCM, ikaw ay may kakayanan o magkakaroon ka ng title na doktor kung lumapit ka ng course na yan. So yun din ang pangarap ko na makita natin na makombine yung spirituality and healthcare. Kasi totoo, ang manggagamot naman natin ng unang panahon ay mga pare, mga babaylan. No? At sana dumating ang panahon na ang mga babaylan ay igalang, respeto ng taong bayan bilang dito sa Pilipinas. Although, ginagalang kami sa ibang bansa. Buti pa nga sa ibang bansa, sa Amerika, ginagalang kami. Pero dito sa ating bayan, I hope, I pray, maninikluhod ako. Okay lang sa akin na magmukhang basura muna. Ako ang maging tuntungan ninyo para lahat kayo ay tumaas. At saka isa rin sa mga binivision natin is i-reach out yung mga all practitioners before, yung mga anong hilot ng mga lolo dati or mga auntie dito para mabigyan sila ng idea at syempre ng knowledge din na paano nila i-explain ng maayos yung kanilang ginagawa or yung kanilang practices. Kasi di ba yung sa Hilot Congress na inatindan natin dati, parang maganda yung kanilang intentions na makapagpagaling at may mga knowledge din sila, pero nagkakaroon ng problem is based sa pagkakarinig ko at pagkakaintindi ko. Ang naging problem nila is paano nila i-explain, paano nila i-connect na ang ginagawa nila nakakagaling. So yun yung kulang. Na yun naman yung tinataglay natin na nakapag-aral kahit papaano, especially ako, na nakakaroon ng understanding sa English, paano mo siya itatawid into English, paano mo itatawid yung information into science. So yun yung parang wala doon sa mga na-encounter nating indigenous people. Kasi in terms of that, meron na kasi solution niya yung nagawa ang teacher ko, si Dr. Ben Galang Jr. No? Na bawat traditional medicine practitioner, halimbawa katulad ko, they should work under the supervision of a medical doctor na integrative medicine. Kung ang mga manghihilot natin at katutubong mong gagamot ay supervised under, kunwari, kung ang rural health center, kunyari, ang barangay health center, meron talagang nakamanage na doktor, walang problema. Kung meron kailangan ipaliwanag ng gagamot, ipapaliwanag ng doktor. So, kailangan talaga magkaroon ng integratives na magkaroon ng isang manghihilot, not medical doctor din, na magsusupervise sa gawain ng mga manghihilot. Hindi yung gusto tira lang ng tira. Tingnan kasi in terms of, in terms of the spa industry at wellness industry, kahit sino pwede pumasok Kahit isang negosyante ka, kung magkaroon ka ng interest, at wala ka namang diploma, at wala ka namang hilot. Katulad, di ba, sinabi natin sa PITAC yan, kay Doc Nina Gabor at kay Doc Annabel Pabiorna, na sino ba dapat? So anyone could be spa owner or health center owner, kahit walang aral. So ang kailangan lang nilang gawin is magkaroon sila ng
hilot business model. So, ay, hindi pwede. Dapat kasi maging alam din ng isang manager o ng isang hilot center owner ang pamamaraan ng hilot. So siguro about dyan, makakaroon tayo ng, ng bagong seminar or lectures. Dapat Ma'am Grace, malaki yung niyo dito. Malaki yung role. Hindi kasi ito nga yung ang problema ngayon ay in-erase ko nung ako ay nagtatrabaho pa sa Fitness First. No? Yun din yung naririnig ko na sana ang mga manager natin, ay yung general spa manager namin dapat ay hindi businesswoman, kundi isa rin therapist. Dapat alam din yung mga treatment, alam din yung mga product. Kasi pagka ikaw ay business owner, aalamin mo lang kung ano mga product eh. Pero hindi mo alam yung mga manipulation at paano i-apply. So, mas maganda sana para yung, kunyari, tayo manghilot is magkaroon ng level up, leveling, na hindi ka lang mag-maintain as a therapist o manghihilot, kundi meron kang chance to grow. Parang ako lang din, no? Nagsimula ako manghihilot lang. Maliit lang na manghihilot. Hanggang sa dumatang pagkakataon na nagkaroon ako ng pagkakataon na hindi naging manager, although naging trainer ako, then naging assessor, hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang next level eh. Tinalunan ko na, nagtayo na ako ng sariling school. At ngayon is parang hindi ko alam kung meron pang itataas itong level ko. Global influencer siguro. Yun yung parang natin. Pero I really visualize na magkaroon pa ng level up ang mga kapatid natin ng ngayon at mga stakeholders. So next, go for it. Yes. Sisikapin natin ngayong taon yan ng Grace. At next year is magkakaroon tayo ng panibagong report at yun na. No? Kasi meron din tayong contact sa Laguna ba yun? At saka sa Quezon Province. Mga practitioner na parang bisitahin po natin sila at kamustahin. Parang kailangan din nila ng help, ng support ng mga taong maaari makatulong sa kanila, paano nila mas may explain ng maayos yung kanilang practices. Hindi ko alam kung ma-explain natin, pero ang target ko sana matulungan tayo ni Dr. Fabiana at kahit na Director General ng PITAC, si Dr. Inigo, na magkaroon talaga ng interaction ng medical doctors at traditional medicine or hilot para may paliwanag ng maayos. Magkaroon ng cooperative collaboration. Sa akin naman kasi parang ang isa sa nakikita ko is kailangan mag-combine yung spiritual aspect ng practices ng ating ancestor into hilot. Yeah. Kasi yun naman ang role natin. No? Base sa na-experience ko, parang sineseparate pa rin nila yung tawas at yung hilot. So dapat kasi talagang magkasama sila. Kasi yung holistic is physical and spiritual aspect. Yung iba kasi parang nire-raise pag against sa Catholic, so parang hindi dapat tanggapin. Ang tawas is parang sinasabi nilang gawa siya ng demons or demonic practice. Which is parang for me, hindi siya demonic. Kasi nagbabasis tayo sa practices ng ating mga ancestor. So we have thank you so much, Ma'am Grace. Sa mama ko, support me. Mama Mirna, Lady Lori Barbiero. Lady Lori, thank you so much. Blackman. Ma'am Candice. Ayun. Ma'am Candice. Nakita ko si Ma'am Candice na parang nag-live sa atin. Si Maria Candice. Maria Candice. Kamusta po? Maraming salamat. So hanggang sa muli. Mayari na. Mayari na. Paalam. Ay.